lubos na nagpapasalamat po sa aking po mga friends na faculty ko ng food engineering. Thank you po for inviting me to this very prestigious. Nagulat ako kasi ganito pala kalaki yung venue. And ganito kadami or kalaki ang audience for this morning. So, I think we are ready. So I was assigned to the topic of food chemistry, and I was told by Sir Coco, your teacher in food engineering, na mag-include ng mga health and nutrition tips, and how it will help our food engineering students. So I was tasked to do the topic fear of food chemistry, fear, redirecting sustainable and health-conscious solutions to the mainstream. So napaka-bigat nung topic na binigay sa akin, but I'm very, very happy kasi I will be dealing or I will be sharing such information to the young people, to the students. Kasi kayo ang future ng pagkain. Lalo na po sa ating mga food engineers ngayon. Kayo ang future na magpapa-improve ng ating health, ng ating nutritional status, ng sustainability din ng ating environment. So, napakahalaga po ang topic na to at sana po makinig po tayo. Food engineering student naman or hindi naman po tayo ay makinig sa mga detalye. Next slide po. So, nakakatuwa kasi binigyan ako ng beer, which is connected to the chess. Yung chess na game, So, sabi dito, the beer team draws from the movement of the bishop in chess, symbolizing strategic diagonal shifts rather than the straightforward paths. Kasi parang, for the past years, wala tayong masyadong innovation pagdating sa how can engineering or science help health and nutrition. Parang may gap akong nakikita. Paano makakatulong ang science to address to address health issues. Kasi po, padami po ang ating mga health issues. Dumataas po ang both communicable and non-communicable diseases. Globally and nationally. So we have to address that. And we need you, our future engineers. So nakakatuwa ka din kasi this year emphasizes the innovation, the unconventional changes in direction that result in significant impacts within the food chemistry. Okay? So thank you for giving that wonderful perspective, pagdating sa beer. Next. So the question is, ito, para po sa ating mga food engineering student. Nga pala, nasa na mga food engineering? BS Food Engineering, pakitaas po ng kamay. Iwagay-way. Ayan. Okay, good morning sa inyo. And the question is, what will the future taste like? Of course, we want fresh foods, diba? But because of the different challenges, mamaya discuss natin, because of the different challenges, paano natin mapapakain ang mundo? At anong lasa niya? Diba? How can food help our community? For the past years, as a registered nutritionist dietitian, na-expose ako sa community. We are helping community through research and extension. Pumupunta talaga sa ground level, pumupunta sa barangay, and very exposed to community-based programs. Ang napakarami pa po nating problema na kailangan ng solusyon. Okay? So, sana makatulong po itong presentation. Next po. So, very quickly, what is food chemistry? Of course, it's a branch of food science, the study of the chemical composition, of course, its structure, and the intersection or interactions of different food components such as carbohydrates, proteins, lipids, yun yung tinatawag po namin chon-chon fats. Are you familiar with the chon-chon fats? Term po namin yan sa BS Nutrition and Dietetics. Bakit chon? Kasi carbon, hydrogen, oxygen. So that's the chemical composition, that's the elements
ng ating mga components. But yun po yung technical term namin, our jargon in nutrition field, the Jojo facts, and how are these important po sa everyday lives po natin. Of course, our smaller nutrients, our micronutrients such as vitamins and minerals. Ang Happy Nutrition Month nga po pala sa ating lahat. July po ay National Nutrition Month at saktong-sakto po yung topic natin kasi we're talking about nutrition. We're talking about nutrients. Pinasok, ano? And then of course, our enzymes and additives, of course, kasi ito ang mga kinakailangan to preserve foods, to improve the quality of food. So lahat po yan ay under part ng food chemistry. And my presentation would be more on the application. Okay? We do not dwell past chemical structure and everything, but more on paano tayo as future food engineers makakatulong for the environment, for our community. Next slide, please. So why this matters to food engineers? First, because we have massive global and Philippine food challenges. Ang dami po natin pinagdadaanan. Ano po? Globally, we have a lot of problems. Even war, problema po natin. At dahil meron tayong war, meron tayong mga crisis, meron tayong climate change crisis also, maraming gutom. O ngayon, tanong ko, sinong gutom? Sinong gutom? Ibig sabihin, hindi kayo nag-almusal. Sino nag-almusal? Taas ang kamay. Ayan, tingnan mo nga ang mga food engineering students. Nag-almusal pa kayo? Yung iba, hindi. Marami pong nagtaas ng kamay. That is one challenge. Ibig sabihin, yung access mo sa pagkain, even the available food, wala. Tama? Number one, basic yun na kailangan gawin. Punan ng pagkain ng tiyan mo. Please, we do not want to suffer from hunger. Na ngayon, problema po natin. So later, we will dwell on this. Next, malnutrition and food waste. These are very important factors. Bakit kailangan po natin mag-innovate? Bakit po kailangan natin mag-isip ng napakagandang mga strategies and at the same time, we do not harm the environment, but still feeding the people, still feeding the community. Okay? Next, bakit kailangan natin mag-innovate? Because there's a rising demand for sustainable and nutritious food. Yun po yung gusto natin. Gusto natin, yes, ma-fill up ang tiyan, busog po tayo, but at the same time, that food also helps you for your health. Ano po, hindi lamang po dahil busog, dahil tinatulungan ka, ang body metabolism mo tinutulungan, para mas maayos ang andar po natin, at makamit natin ang longevity and life expectancy na ating kinakamit. Alam yung sabihin ng longevity, umaba po ang buhay natin. Hindi yung dahil sa pagkain ay umikli ang buhay natin. Hindi po. Ang gusto natin, mas ma-achieve po ang longevity. And of course, your role as future engineers. Sige, later natin i-discuss yan. Next slide, please. So we talk about the global and Philippine food challenges. First is food insecurity. Marami po ang nagugutom. Actually, I want to share this with you. Diba meron tayong pinasagot, I think during enrollment, pinasagot kayo in terms of how many meals per day yung kinakain mo. Nakakakain ka ba ng 3 meals per day? Anong resulta po sa BuzzFeed yun? Kasi we want a data-driven university. At nasabi po or nakalap sa data na yon na almost 1/4 ng university students sa Batangas State University ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Yun po ang nakakalungkot doon. Ano po, ma'am, hindi na ako nag-almusal eh. Kaya tanghalian at hapunan, 2 beses ang dalawa ako kumakain. But if you ask those students, ba't hindi na nakakain? Nagtitipid po ako. Matipid, konti lang po yung baon ko. Kailangan mo po tipirin, imbes na breakfast and lunch, nag-brunch po ako. Instead of full breakfast,
binti, pero malaki ang tiyan. Hindi po yun busog. It's hunger. It's malnutrition. May problema po sa balanse ng katawan. That's why there's water retention in the body. May water retention po sa katawan. Tubig yung nandun, hindi po yun busog, hindi po yun malusog. May problema, may hunger. At dahil po dyan, ang dami pa rin pong reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng food insecurity. Climate change. Kung mapapansin niyo po, meron po tayong picture po dito na may nagsasaka. Diba? Color green pa, maraming palay. Pero habang umiinit, wala na po tayo nasasaka, nauubusan na po tayo dahil sa init. Ano po? And we have to correct this. Or we have to do solutions, to provide solutions para ma-address because of the increasing climate change. Ano po? What foods will we provide when we want to address this problem? Kasi ano mangyayari? Kakaunti na po ang food supply. Ang mangyayari, kulang na po ang kakainin po natin. Excuse me, yun nga po I think yung presented po yung isa kong PowerPoint. Pwede kong pa-update. Sino po yung natin nasa PowerPoint? Apo, ito po, I think this is the old one. Yan. So, sunod na po doon po sa yung presentation. Okay, to continue. Meron din po tayong isang problem like antimicrobial resistance. Ano po, we want to have food that have longer shelf life. At sa dami na po ng ating mga chemical innovations, nagkakaroon tuloy na pagdami po ng ating mikrobyo, nagiging resistant po tuloy sila at mas lalo po maapektuhan po yung shelf life po ng ating pagkain. Diba po? We do innovation, especially in food science and food engineering, na po prolong po ang buhay ng ating mga pagkain. We do canning, we do pag-aali po ng mga preservatives. But as time goes by, may mga iba't ibang microorganisms na naging resistant doon sa ating mga innovations na yun. So we must do additional researches on that. Kasi aminin po natin ang hindi,
10 different non-government organizations just to deliver that food. Anong sabi sa amin, ma'am? We will give you update kasi po may problema po sa access. Hindi po makadaan ang mga sasakyan po doon. So yung supply disrupted. Naiintindihan na. And ito ay taon. Another thing, we are always going, our office, the Extension Service Office of the University, we are always going to GIDA areas. What do you mean by GIDA? Geographically isolated and disadvantaged areas. We are going to Isla Verde and Tingloy. Okay? And we observe challenges. Meron naman po sila mga food supply, pero hindi katulad na nasa mainland. Sasakay ng bangka, di ba? Sasakay ng mga ferry. Pagdating mo sa Isla Verde, wala pong ibang access papunta sa sunod na barangay, kundi maglalakad, bangka, or habal, or motor lamang. Sorry po, walang sasakyan, wala pong tricycle, habal lang po. So, kinuha namin sakay kami sa habal, ano po, para lang makarating mo sa barangay hall, papunta sa sunod na barangay. So, that was very, very challenging. Ang tanong ko, paano po pumunta dun sa sunod na barangay? Kasi inikot namin yung anim na barangay ng Isla Verde. Ay, bangka lang po. Wala nang ibang way. Magbabangka. Kasi ang liit ng bangka. Paano po pag gusto nyo mamili? Mamalengke. Kami po ay ang palengke po namin, wala pong palengke sa Isla Verde. Ang palengke po nila ay sa bayan pa. Sa Batangas City, sa bagong palengke, sa lumang palengke. So imagine yung travel, yung challenge. Ang sunod naman namin tanong, paano po pag may panganganak? Diba? Another challenge. Paano po pag may sakit, may emergency? Yun nga po. So we have a lot of problems. Ano po? Tapos ano po kinakain nyo? Pagpunta namin doon, mga pasensya na po walang huli kasi sila kinakain na kami. Pasensya na po wala kaming huli. Ibig sabihin isda. Wala po kaming huli isda. So, tinigyan po nila kami ng mga meron naman silang tuyo o kaya corned beef, na delata, yun po ang kanilang food supply. Nagsastock po sila doon. At yun po yung pagkain nila. And then we ask those challenges. At abinado sila na kahit challenge sila, syempre, ano ba naman ang Isla Verde, di ba napakaganda? They still stay in there. Kasi life is pleasurable there. Mahangin, dagat, o ba naman lagi nasa beach, di ba? But yun nga lang, certain local challenges. So those are some of the examples. Next slide, please. Ayan. Thank you. So next is malnutrition. Okay? Ano man po ang aming gawing pagtuturo sa community, nationwide, municipal, barangay, still, malnutrition exists. Ito po yung challenge para sa ating mga food engineers. How can we address giving food and at the same time addressing the triple burden of malnutrition or what we call the TBM? Bakit sinabi yung TBM? Triple. Una, underweight. Kaya, masyadong magaan ang timbang. Ano po? Being underweight, bakit? Kasi kulang po sa maraming reasons. Kulang sa access sa food, may food pero hindi nakakakain, may mga bodily challenges na hindi kaya ma-absorb yung nutrient, pwede rin po kasi yun. Yun yung mga reasons. Hindi ganun ka-knowledgeable ang ating po mga feeders. Pag sinabing feeders, mga magulang na nagpapakain, mga kamag-anak, di ba, na nagpapakain. So baka hindi ganun sila ka-knowledgeable sa pagpapakain sa ating mga young ones. Hence, suffering from undernutrition. First yun. Second is overnutrition. Ito naman nakapadami. Ano po? At nakakalungkot kasi pataas po ang rate ng overnutrition sa Pilipinas. Bakit? High calorie. Kasi pag sinabing high calories, high energy po yung kinakain po natin. Pag sinabing high calorie, for example, a slice of pizza. Alam niyo po ba, slice of pizza? Are you eating pizza? Diba? O ma'am, syempre.
Kulang naman ang isang slice naman, ma'am. Diba? A box of pizza, syempre, hati-hati kayo magkakaibigan, kuha ka ng isang slice. High caloric po ang isang slice of pizza. It contains about 300 to 500 calories per slice. Depende po sa toppings. Alam ka namang pepperoni lang at cheese. Siyempre, gusto natin yung mga toppings pa, pineapple, mushroom, a lot of cheese. Gusto natin 7 cheese pizza po yan. Ang daming cheese. Diba? High caloric, mataas yung energy ng pagkain. I hope the food engineer get my point on this. Versus isang tasang gulay, 16 calories po lang. Ano yung high calorie doon? The slice of pizza. Ma'am, alam ka namang isang slice lang. Mga tatlo naman po. Alam ka namang pizza lang. Ay, syempre may spaghetti po tayo dyan. Alam ka namang yun lang. Syempre may mga soft drinks po dyan. Para full meal naman po yung merienda. Versus sa isang, for example, an apple. It's only 40 calories. Nakita niyo yung difference ng calorie. Kaya, kung laging ganito po yung kinakain natin, we will suffer from overnutrition. Lalo na ngayon, napakadali na po ng food delivery. Ang bilis na po natin maka-access sa mga iba't ibang klase ng pagkain. Anytime you want to eat, you just use your fingers. Tama? Yun nga lang, yung trend pataas in terms of overnutrition. Ano po? So we must consider, mamaya may mga tips ako sa inyo. How can we address that? The third one, may under na, may over. What's the third one? It's micronutrient deficiencies. Siguro nakikita niyo sa commercial, sa isang brand ng gatas. Tama? But it exists. Noon pa po yun nakikita. Hindi naman po sa mga young students like you, even pregnant, yung mga tinatawag na vulnerable groups of people, vulnerable populations. The young ones, the infant, the preschoolers, the young school children, adolescents, pregnant, lactating mothers, and even senior citizens suffer from micronutrient deficiencies. Ano ba yung mga micronutrient natin? Very common po, iron deficiency. Pag kulang ka sa iron, you're suffering from anemia. Ang isang taong anemic, kahit kausapin mo, hello, hi, nakatitig lang sa'yo. Nakatulala. Hindi makagrasp. Pumunta kami sa isang preschool. Hello, mga bata, ganyan. So may mga bata na kami. Hello. Kita mo ang putla. Ang putla. And then as we play our games, hindi siya in-isolate sa gilid. Hindi siya nakaka-catch up. Yun pala gutom ang bata. At the same time, kung sa gutom, kulang sa certain micronutrient, which is iron. At marami pong komplikasyon kapag kulang po tayo sa iron. Next, iodine deficiency. Iodine. Saan makikita ang iodine? Iodizol. Diba? Sana po ang ginagamit po natin kasi is iodized. Iodine, bakit? Maganda po sa IQ. Ano po? Diba? Ma'am, bago mag-tinter, so bago magpalas. Hindi ko sinabing lumaklak ng iodizol. Napaka-alat na po yun. May komplikasyon sa sobrang alat. We use that. Ano po lalaman? Certain mothers, pregnant and lactating mothers who need that for their fetus, for their babies are found to be iodine deficient. So ano yung magiging innovative solution kaya natin sa mga pagkain na ibibigay natin? Next, vitamin A deficiency. Are you familiar with vitamin A? Vitamin A, makikita sa makukulay na pagkain. Diba? More likely our fruits and vegetables. Ano bang kulay yun? Pula, dilaw, diba? Violet, all the wonderful colors. Napakaganda pong source ng
eat vitamin D. Akala natin, uy, vitamin C. Pag sinisipon, naku, magkakasakit yata ako. Lagi vitamin C. Tama. Kasi yung kilala nyo, ascorbic acid. Pero, nakakalimutan natin si vitamin A. Yun po ang nagpapalakas ng resistensya po natin. So, anong solusyon? Carrot lang pala. Kalabasa. Kaya tulad po yung sinasabi, kumain ng kalabasa, pampalinaw lang. Mata. Totoo po yun. Hindi po yun budol. Para na mapakain ka ng nanay mo ng kalabasa. Hindi po totoo po yun. Okay? So that's the three components itong sinasabi na triple burden of malnutrition and our strategy na existing of solution, mabigay kayo pagkain, future food po natin that will address this. Next is food waste. Ito yung paanawagan ko po sa ating mga estudyante. Huwag po tayo magtatapon ng pagkain. Sayang! Tama po yung sinasabi sa atin ng mga magulang natin. Uy, ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Sayang ang mga magsasaka, di ba? Yun yung pinaghirapan na ating mga magsasaka. Yun ang lagi sinasabi sa akin natin ng nanay ko. Sabi ko, di ba sabi, nagtatanim, matapos nila magtanim, itatapon mo na. Alam niyo kung bakit? Very, very common. Pag hindi nagustuhan, tapon. Sa buffet, kukuha ng madami. Sayang ko, minsan lang to. Kukuha ng madami. Ay, walang lasa. Medyo yung spaghetti, anemi, hindi masyadong masarap. Yung lumpia, hindi masyadong malasa. Ano mangyayari sa buffet? Tapon ang tapon. Diba? So sana po, kumuha lang po tayo ng kaya lang natin i-consume. Sayang po, alam nyo, that's nutrient wastage. Food wastage, nutrient wastage, and ang dami pong ibang namumutong. Sayang po, we are losing many resources. Ginagastasan natin, pero tinatapon po natin. Okay? So sana po, bilhin lang yung kayang kainin, at iwasan pag nakakipag-tira pa, at ayaw mo na, kunting suko na lang po yun. Kainin mo na, kaysa itapon. Totoo po yun. This reflects our values in life. Lalo na sa ating mga food engineers, I want you to have that value. Yung value ng pagkain. Ano po, bawat butin, tama po yun, bawat butin pinahihirapan po natin. And alam niyo ba, ating food waste, pag marami, malaki po yung impact po yan sa environment. Ano po, it will lead to massive emissions. So, we must educate our family, our classmates, our community to not waste any resources. Di po? Next slide, please. Another challenge is the rising demand for sustainable and nutritious food. Lately, tumataas po yung awareness ng mga kabataan, ng mga community sa pagkain po ng masustansyang pagkain. Pag naghanap po yan, anong ibibigay mo? Sasabihin ng mga tao, I'm looking for high fiber meal. High fiber kasi to address my problem of constipation, to address my diabetes problem, kailangan ko po maghanap ng isang pagkain na high in fiber. Anong ibibigay natin? So that's a question for our food engineers. They're very concerned sa kakainin. Sa sobrang concerned, lahat na po ng klase ng fad diet tinry. Makapag-South-Beach diet na, makapag-intermittent fasting na, makapag-OMAD diet na. At narinig nyo ba yun? I think nasa Facebook at TikTok siya, the 1 meal a day. Nakakalungkot naman yung 1 meal a day. Malungkot ko yun na. Those are fad diets. Pag sinabing fad, uso. Uso lang siya. Trendy. Pero it would not address your health concern. Kung ba naman, isang meal per day lang, nakakagutom po
health concerns. Magkano po ang magpa-hospital ngayon? Diba? Kung ang gasolina na tumataas, ang pagkain tumataas, ganun din po ang hospitalization, ang gamot. Tama? Ang dami pong sakit ngayon. Sabi ko nga kanina, both communicable and non-communicable diseases. Pag sinabi mo communicable diseases, communicable, infectious, nakakahawa. COVID, diba? Nakakahawa. Non-communicable, ito po yung mga lifestyle diseases po man. Example, diabetes, cardiovascular diseases, lung disorders, even cancer are lifestyle diseases. Meaning, nagkaroon ka nun dahil sa lifestyle. So, ang gagawin ngayon, ano na ng mga edad nyo, ng mga kabataan, the young people, ayusin natin yung lifestyle. So, sa pag-ayos ng lifestyle, ang tanong, anong kakainin ko? Biglang labas-labas sa different innovations and new products. Biglang naglabas ng Shira Tani Rice. Yung mga ganyan, tama? May mga, lahat ngayon, actually, yung mga gamot, may zinc na. Kasi may value, that micronutrient, that mineral, zinc, na nagpapalakas pa na ng resistensya natin. Okay? So this is our challenge again because of this time. And pakita ko lang po sa inyo, the plant-based diet. This is one that could help not only the people, the health, but also the environment. Pushing the value of eating plants. Ano ako? Sabi ng mga kausap ko, ano ako? Kambing. Kumakain ng damo. Ano kumain ng gulay. Eh, sa opisina namin, marami hindi kumakain ng gulay. Parang natutuwan daw pag kumakain ng gulay. So our challenge ngayon, paano mo mapapakain ng gulay? At prutas sa mga ang community people ng mga tao. It's very, very challenging. Eh, nandun ang solusyon. Nandun ang sustansya. Okay? So, ito na po ang future nakakaharapin po natin. Ano? They are longing for health-related food products or promoting healthy nutrition. Next step. So for that, and also, yung sinasabi ko kaninang role of the food engineers, integrated naman sa sinasabi ko tatlo, your role as future engineers is to brainstorm, do research, do additional research. Baka pinatatago po tayo from our indigenous food product na solusyon sa pag-address ng nabagay po mga problema. Okay? Nakaupo ako one time sa research, I think sa research ko in the food engineering, and I greatly appreciate your researches na nakadwell dun po sa ating mga indigenous food products. Halimbawa, balat ng saging, pinakinabangan, di ba? Buto ng langka, ginawang kape. Baka kasi nandito lang sa ating mga bukidin sa Batangas or sa Pilipinas yung solusyon po sa ating pagkain. So what are the economic and environmental benefits? First, economically efficient alternatives reduce costs and resource use. Bakit pa tayo bibili ng napakamahal na mga ingredient from other countries? Mahal, meron naman po dito. Diba? Sabi nga one time sa akin ng mga kaibigan ko, may fish oil supplement daw. So galing daw sa cod liver oil, saan binili? Sa abroad. Sabi ko, ano bang meron dyan? It's omega-3 fatty acid. It's good for the blood. It's good for the heart. Sabi ko, meron din sa bangus niya. Ang dami-dami bangus. So we do not have to buy those cod liver oils or fish oil supplements. Kung meron naman, sa tuna belly, sa bangus din. Diba? Masarap pa. Kaya sa isang supplement na mapait. Diba? We just think of those alternatives na meron din tayo. Okay? Innovation supports sustainability by minimizing waste and maximizing nutritional value. We want to not lose resources. Kagaya ng sinabi natin kanina. Sabi nga dun sa isang research ng food kahit balat, kahit buto, napapakinabangan. We just think of that innovation. Okay? Ang sabi dito, maximize the nutritional value. When we process food, marami kong nawawala ng nutrients na pagka tayo nilang pakulo, halimbawa, bulang lang. Sino kumakain ng bulang lang? Saan ka ba? Yung mga taga-Batangas
Di ba? Matagal na pagkulong ng tubig, nilagay mo, simulang lang, matagal, there would be nutrient losses already. Madaming sabaw, kaunti lang naman yung bulan ko, binili ko sa palengke na 20 pesos lang, kaunti lang yun. Ang dami ng sabaw. Again, there would be also nutrient losses. Uubusin mo ba lahat ng sabaw sa'yo? Hindi na patapon ko. So even yung strategies on cooking and food preparation, diba? Tinatawag mo natin ang consider. Kasi we want to not lose those nutrients na kailangan mo, na kailangan ang iyong katawan. Next step. Food chemistry serves as a scientific basis for nutrition by revealing how the chemical composition of food influences its nutritional quality and biological impact, thereby supporting the development of healthier food options and innovative solutions. So just like what I said a while ago, pagbibigay ng mga healthier food options. So i-appreciate po natin ang food care. Even those chocho plants, even those smaller micronutrients, importante na sila kasi pakakainin natin ang ibon, ang buhay. Next step. So I want to give some tips kasi nandito na tayo sa nutrition. Mabilisan lang po ito. The first tip ko, ito, I want you to reflect also. Ano kayo, as students, as young people, itanong niyo ang sarili niyo pagdating dito sa mga tips na ito. Una, eating should be one of life's pleasures. Pag kumakain po tayo, hindi dahil napilitan ka lang. Dahil nangangatal ka lang. Tama ba? Minsan nangangatal ako, doon ko lang nakakaalala, kakain ako. Ang habang kasi mo assignment ko, parang thesis. Biglang sumakit yung siya mo. Di ba nangangatal tayo pag walang tayo nakakain? Labo, late lunch, nakakatal na. Kumakain, hindi dahil napilitan. Kumakain dahil masayang kumain. Appreciate food. Tama? It's life's pleasures. Okay? Appreciate food. Dahil ito ang magpapatalino sa atin. Ikaw na hindi kumain, bago mag-exam, problemado ka, hindi ka makaisip ng ayos. You need that energy, you need that fuel para umandar po at para makaisip ka ng ayos. Okay po? So, i-appreciate po natin how the value of eating. Next po. And don't just eat well. Kumain ng tama. Masaya. But by following the Timbang Pinoy, we appreciate our carbohydrates, our protein, and our fruits and vegetables. Pag sinabing ito, elementary, alam ko na yan. But we have to reiterate this. Nutrition man. Go foods. Pag sinabing go foods, 33% of your plate. Makakal 3/4 of my plate ay kanin. Hindi, 33%. Ayun akala ko buong plato ko yung kanin. Baliktad. Okay? Ang raw foods, mga 17%. Okay? At ano sinasabi? Half of your plate is fruits and vegetables. Ang tanong, ganyan ba ang plato nyo? Mga plato ko po, 3/4 ay candy, hotdog, ketchup, may gulay po, ketchup, color mo. Tubig, nagmamadali po ako. May fried chicken naman po, brown. Diba? I-reflect po natin ang sarili nyo. Kung gusto nyo ng chocho pats na sinasabi ko kanina, vitamins and minerals, we start with ourselves. Paano ka pumipili ng pagkain mo? Ano bang binavalue? Binavalue mo ba yung mga chemical na pinag-usapan natin kanina? Diba? Eh, sa inyo pala, hindi nyo ma-apply. So, sana po maalala po natin. Next po. Yan. Paalala po sa atin lahat to eat power breakfast. Power! Diba? Hindi yung lobat agad. Nakakita umaga ano na. Pag tinanong mo, hindi makasagot. Ano, wala akong gana. Kasi nga, hindi pa siya energized. Wala pa siyang energy. Baka ang food makaisip ng mga easy to eat ng mga energy bars or energy food na pwede sa breakfast. Diba? So baka medyo challenging para sa atin. Diba?
simple, asukal. The sugar, the pinakamaliit na unit ng carbohydrates is our monosaccharides or our simple sugars. So sana, hindi na lang complex, polysaccharides, malalaki, kaunting piraso, nakakabusog. Kesa chocolate, oo, carbs yun. Pero konting piraso ng chocolate, nakakabusog ka? Hindi, di ba? Soft drinks, nakakabusog ka? Hindi. Aasin pa ang siyan mo. Next. More fruits and vegetables every day kasi sila po ang defense system po natin. Okay? Reiterate ko to ha, para alam natin ang mga kakainin natin. Next po. Eat a rainbow. Yan. Mas makulay, mas buhay. Mas masustansya. So, lalo na po yung mga brightly colored foods natin. Red, sabi dito, to support healthy prostate and urinary tract. Eat red. Support eye, gut, and cell health. Eat greens. Good vision, immune system, and growth. Orange. Healthy bones and circulatory system. Even yung mga white foods natin, labano, saging, may nutrient po yan, no? Anthocyanin, yung mga pigments na meron dyan. And anthocyanins naman from our purple color na pagkain. For the heart, brain, bones, arteries, and immune system. Bakit mo nire-reiterate ito? As a registered nutritionist dietitian, I also worked in a hospital before. Asian Hospital, dito po sa Batangas City. I've seen pasyente. Pagpasok ko, ito, kwentong mamilisa na. Pagpasok ko, Hindi na ako nag-apply may today. yun pala, sugat ang paa. Kailangan pupulin. Diba? Kailangan i-amputate. Nabubulok po yung cell ng paa. May food gangrene. So, pag tinitapos yung pasyente, sobrang pagkain ng matatamis na pagkain. It's diabetic food pala. And they have to cut it. Ang trauma nun sa pasyente, ang trauma sa pamilya. Tama? At hindi lang food gangrene yun. May diabetes na siya. Mataas pa yung blood pressure. May sakit pa sa kidney. Hirap bumili. Imagine that kind of situation. I want you to understand that thing. Kaya po, please, please consider this. Next po. Nawala. More potassium. Potassium, minsan kaya nakikita tayo, makabulag tayo sa certain minerals like potassium na nakikita po mostly sa ating fruits and vegetables. Ano po? Banana is one of those high in potassium. Ano po? So, wala. Ito, dagdag ko lang. Kapag po tayo high blood, meron tayong hypertension. Bakit? Mataas yung sodium natin sa dugo, sa katawan. Sodium, saan nagaling yung sodium? Sa sodium chloride. Ano ang sodium chloride? Asin. Saan mo kinuha ang asin? Sa pagkain ng mga alat na pagkain. Ano yung mga alat na pagkain yun? Diba? Chichiria, mostly chichiria, pansit canton. Pwede naman nakaunti lang. Bakit kung dinamihan? Diba? Walang masama sa pagtikim. Those are, diba, salt is a preservative. Pero sobrang dami kumain ng mga alat na pagkain, we will be exposed to higher risk of hypertension. Anong solusyon? Sodium, lower down sodium, eat potassium. Kapag napapakain ng chichirya, ito, tip ko lang sa inyo. Pag napapakain ng chichirya, kumain ng prutas to flush out excess sodium. Bawal po ba ang maraming sodium? Bawal ang marami. We need a certain amount of sodium sa katawan. Ano po yan? Mineral sa katawan. Kailangan po natin for water balance. Hindi natin kailangan ng sodium. To flush out excess, prutas, potassium. Next po. Protein rich from our ulam, egg, yan. For growth, ito ha, growth and repair. Hindi na hindi nagtatrabaho. Okay yung growth, malaki na ako. Kasi okay na, check na sa growth. Pero yung repair, wound healing, saan ka na nag-depende? Nagtatrabaho doon. Nasugatan. Paano mabilis kumaling ang sugat? Diba? Protein po yan.
ano tawag dito, some milk or milk products para mapainom ang ayaw ng gatas. Bakit? Sa Pilipinas po kasi, hindi tayo palainom ng gatas. Sino sa inyo everyday na inom ng gatas? Na? Everyday, kakaunti. Sa ibang bansa, ginagawa nilang pinakatubig ng gatas. Mga birthday. Mura, di ba? Fresh ang mga gatas nila dito, powdered. Masaya, syempre yun ang kaya ng ating bulsa, yun ang kaya ng ating ekonomiya, pero ang dami pong sustansya doon na kaya tayo hindi ganun masyado matatangkad. Okay. Kasi ko lang tayo, sorry naman, parang ang tangkad ko, ano? Ayun din, sabi ko, tamad din ako ulo ng gatas dahil. But I think you have to value this kind of food. Use healthier oils, baka puro butter, madami po tayong oils. Food engineers, baka makakaisip tayo ng oil from our indigenous food products. Nag-extract po tayo ng oil, diba? Avocado oil. Yan. Hindi man sikat, pero pwede. Diba? Next po. Make healthy food choices. We start also with ourselves. Yan. Halimbawa, pizza, kaya isang high-caloric na pagkain versus yung pagkain na may gulay. So, nasa sa inyo ang pagpili. So, sana po, we choose the healthier version. Next one. So, the power of food chemistry, paano natin magagamit? Una, preserving nutrients during processing. Just like what I mentioned a while ago, in the processing, sana po, wala po tayo nalulose masyado po ng mga nutrients. During your research po lang, yun po yung tinatanong namin. Sana makonsider din mo nyo sa mga thesis ninyo. Ano, baka sa sobrang pagka-process, hindi na na-value yung mga sustansya na wala na po yung mga sustansya ko. So sana, consider po natin. Baka may innovative solution po tayo para dyan. Next po. Hindi, parang nga ako ulit. Enhancing the taste, texture, and safety, of course. Gusto natin mapakain ang ating vulnerable groups. Nasabi natin kanina, hunger, malnutrition. Paano mo mapapakain? Lately, naglabas, hindi pa na, mga ilang taon na pala, naglabas ang World Health Organization ng RUPF. It's a peanut-based na food product, bubuksan lang, ibinibigay sa severely acute malnourished children. Bubuksan lang siya, para siyang pakete, para siyang paste, ipapakain sa high calorie, high nutrient, para po to address sa sobrang pagkat na mga bata. So, meron na po tayo sa Pilipinas at ibinibigay po siya sa tinatawag po natin sampling mom children. Pag sinabing some, severely acute malnourished. Pag sinabing mom, moderately acute malnourished. Isang RUPF na tinatawag. Okay? And safety, of course, gusto natin kainin ng pagkain na iyon dahil siya ay longer shelf life or it would not lead us to different diseases. Okay? Next po. Creating innovative food products and innovative food products, i-consider po natin ang mga nabanggit natin ngayon. Nutrients, pag-iwas sa food waste sa sobrang dami mga losses, yun, kailangan po natin sila i-consider. And using indigenous food products. Next. Ay, nakakain niyo yung pinapay. Supporting health through fortified foods. Pula, di ba? During the process, maraming nawawala sustansya. At dito papasok yung enhancement of that food product by putting back the nutrient lost or nag-fortify po tayo ng iron, iodine, vitamin A doon sa mga iba't ibang pagkain gaya ng bigas, mantika, even chichirya. Meron po sa cup Pinoy seed, kung mapapansin niyo po, ibig sabihin ng 45 kasi yung madalas na kainin sa community, naglagay ng nutrient para magka-nutrient ng mga community people na kakain. So i-check nyo minsan pagkakain ng chichirya, may isang cup Pinoy seed na yan. Ibig sabihin na 45 po siya ng certain micronutrients.
sources. Okay? Even the packaging, baka sobrang mahal, napaka-costly po yung ginagamit po natin ng mga packaging material or even labeling material. We could think of alternative and less costly ano po, na mga innovations po tayo. Okay? Importante po ang packaging kasi it will actually enhance yung pagbili ng ating consumers. Tama? So the better the packaging, mas bibili nila yun. One of the partners po of Batangas City University is the Greenland University Hong Kong. And for the past years po, nakapartner po namin sila. Lagi po sila offer sa amin ng mga food product from social enterprises. Pag sinabi social enterprises, ang gumagawa ng mga food product na yun, mga vulnerable groups, PWD, mga elderly, women, diba? At ang ginawa nilang solusyon doon sa mga packaging nila from sustainable sources. Hindi nila kailangan mamahalan yung mga packaging na yun. Parang community helping also the community. But we also help the environment. So, sana po we continue of that even sa packaging and labeling strategies. Next. It's circular economy and local sourcing in the Philippines. Ito nga, hindi natin kailangan ng mga sobrang important ng mamahalin ng mga ingredients. Baka nasa paligid lang natin, baka nasa bagong palengke lang yan, nasa lumang palengke lang yan, o nasa bahay-bahay natin, di ba? Sa mga backyard garden natin. Nandyan lang, sabi nga nung isang nakita ko, kalamansi. Kalamansi, ginamit na ang kalamansi, yung banat, yung mismo, hindi yung extract lang ha, yung mismo kalamansi, ginawa siyang candy kalamansi. Hindi natapon, di ba pagkapisin natin ng kalamansi, binuha mo yung extract, tinapon mo na tama, pero yun, pinakilamaman pa. Di ba? But it's still reserved, naging reserved solution. Okay? Tapos, ano pa, tinutulungan natin ang ating local farmers. Kumikita ngayon ang kabuhayan ng ating komunidad. And that's sustainability. Next. However, there are some barriers like the cost of healthier ingredients. Ang mahal naman maging healthy, big brown rice, diba? But we can think of alternative, lower prices. Actually, nakakatuwa ngayon kasi the brown rice, ang presyo ngayon ng brown rice ay mas mura compared noon. Nakakatuwa po. Bakit? Because there's higher demand. Marami na po kumakain ng brown, red rice, namura tuloy yung presyo niya. Nakakatuwa po. It's a great opportunity po para sa atin. At pag sinabi brown rice, it's high in fiber. It's healthier. Imagine, nalilinis ang buwan natin. Nakokontrol ang ating cardiovascular risk, diabetes, di ba? Tapos sa kaunting brown rice, busog na tayo. Kasi yung dalawang kanin, hindi ka po, dalawang white rice, hindi ka pa mabusog-busog. Kahit kaunting brown rice, busog ka na. Di ba? Mas nakakaunti pa ang kinakain. So we must consider those options. Limited consumer awareness. That's why we, as students, as professionals, we must educate the public. Not like posting lang sa Facebook or sa social media, no? Puntahan talaga natin yung community natin. Okay? But of course, social media works naman. Okay? So we have to inform, even with sa packaging na sinasabi ko, pwede lang doon yung information on health. Diba? Next po. Next slide please. Ayan. Inconsistent policy and regulations.
Next po. So from the lab to the barangay, paano po we partner with our micro, small, and medium enterprises and farmers. Sa kanila tayo kuha ng supply. Sila yung kikita, di ba? Tapos tayo, ginamit pa natin yung mga food products nila na locally available. Okay? We help the community. Next, use of local and indigenous ingredients. Okay? Katulad itong aking nabanggit. Napakayumura pa. Diba? At bumili nga pala tayo ng mga products na high in season. Kasi pag in season, mas mura, mas masustansya. Nakukuha po natin yung kinakailangan ng sustansya. Next. Food education. Just like what I mentioned, we have to educate the public. Yung brown rice na, yan ay matagal na pinromote ng DOST. At ngayon, kilala na siya. Ang brown rice nasa palengke na, dati nasa mga supermarkets na yan. Okay? So nakita niyo yung changes dahil lang sa pagtuturo ng isang agency. Next. And promoting clean legal solutions. Okay? Sa pagpapakita po na ating mga ingredients and also the nutrient content ng ating pagkain, mas magiging aware po ang ating masang libre. Next. So, different solutions. I am challenging our food engineering students. Same katulad ng sinabi ko kanina, using of indigenous food products. Ito na po ako, I think, one of those times na nakaupo ako sa inyong mga research ko lang yun. Nakakatawa yung mga food products na ginamit po ninyo. Even flowers. Diba? Yung sinabi ko kaninang banana, buto. Yan. So baka pwede tayo makaisip ng mga ganong solution. And improving also their color, their texture, their tastes, even the aromas, para ma-enhance po ang pagkain. So we must think of plant-based solutions which are both healthy and sustainable. Next. Fortification. Just like what I mentioned, we prioritize those nutrients, micronutrients that are lost in food. We fortify our food products that are lost. Engineering for scale and acceptability. Baka naman sa pag-innovate nyo, hindi siya makakain. Diba? Sana acceptable. We do research on that. And, ayan, baka pwede tayo mag-partner with different government agencies na nagbibigay ng pagpagdak ng mga school feeding programs. Example po, yung ating Nutribon. Diba? Kung maalala nyo pa yung ating Nutribon na yun, naglalagay na iba't ibang indigenous food products, kalabasa, sanuyo, pwede po yun. Kahit isang simpleng tinapay, para lang ma-fortify, maging healthier food option po ang isang ordinaryong tinapay. At pag ipinartner siya sa isang agency, makakarating siya sa iba't ibang community. So that's not ang purpose natin, hindi na makarating sa tunay na nangangailangan. Mother gala ng gala ka. So your role as future food engineers is to innovate responsibly using science, prioritize affordability and local materials, address real community food needs. Ang tanong, kailangan ba nila? Balikan natin, baka sa sobrang pag-innovate mo, nakalimutan na lang, hindi pala namin yan kakainin. Diba? Ang tanong, kailangan ba nila? Kakainin ba nila? And collaborate across sectors. Gaya ng sinabi ko kanina, we collaborate or we partner with agencies para makarating talaga siya at maging mas accessible sa community. Next slide, please. So how will you apply? Think global, act local, starting here. Tayo dito, here in Batangas, advocate, design, and scale health-forward solutions. That's our call to action. Next slide, please. Okay, so yun lang po.